Why do you think there was a shift on public sentiment nung pag-upo ni Marcos? Hindi katulad ni Duterte, he's very confrontational. He always go out there, do press con para labanan yung mga detractors niya. Meron po ba kayo nakita na parang shift of narrative or shift of the people towards government or towards the new president? Bakit hindi nagkaroon yung sabi nating effect ng politics sa tao na hindi na sila nagra-rally, tulad nung dating administrasyon? Sa tingin ko, there is a shift. O minimal eh. Saka kung may makakita niyan and will be conscious of it or will make it as a reason para to affect change. Magkaroon ng Hmm. pagbabago. Tingin ko hindi ganun ka-purposive pa. Alam mo, tingin, even the term, shifting. Parang may ganyan lang mata. Yung may kakayanan, ang tingin ko yung mga tao that even took the shift, no? Yung nagbago, ay even they are not even aware of it. It's just like a guttural response din. Pero tignan mo 'to, ang medyo ano lang diyan, ang medyo significant diyan, saan nanggaling? Saan nanggaling yung shifting? Ikaw Mhm. ay namili na suportahan si PBBM rather than the DDS. Alam mo, another point of hope 'yan. Ang tingin ko, yung original na pag-asa ng katapatan sa panunungkula at yung pag-asa ng pagbabago, mas nakita nila dun sa option na yun. Ngayon, again, are they aware of it? Are they using it to affect other people? Ka-impluwensya ng iba. Tingin ko, alam mo, aksidenteng nangyayari yan, hindi conscious eh. Kaya hindi Hmm. maramihan. Ang sinasabi, siguro, it's the, hindi ko na masabing guru ako, pero ang ako ko kasi, alam mo, iba yung formator sa educator eh. Yung educator is teaching eh. Yung formator ay molding eh. Naguhubog ka eh. Naguhubog ka ng pamamaraan ng pag-isip. Pwede ba na itong mga taong nag-decide kaya importante yun. Yung una, yung paghiwalay ng unity. Dahil yung iba pumunta ron dahil talagang diehard Marcos ka. Pero, yun lang ba yun? Yun lang ba yun? O you have felt, at least felt, not intelligently being aware of it, but you have felt the difference of perspective, stance, and manner of, the way of, ito napaka-agresibo. I will let you be conscious of it. Pero I think with being conscious, I think my problem with that is, what if originally may bias ka na kaagad? Yes, you're conscious, but may bias ka na towards what you are leaning towards politics. Would that play a role on how you're gonna move forward? Kasi, like for instance, I don't want to single out anyone, any group here. Pero like for DDS, because at the very start, even the unity was formulated, they are already 100% biased na kay President Duterte and transferred to the anak, Sara Duterte. So when they shifted out of the unity, those group of people, the hard DDS, don't have this open mind of getting other people's opinion or commentary about doon sa, any negative things na nagagawa ni VP Sara. Are you telling me that they are consciously doing it kasi may bias na sila originally with the Duterte side of the aisle? Again, una, yung basic is bias. No? It can operate conscious and unconsciously. Hindi ka aware na you have a bias and you're thinking that what you are seeing and saying is true. No? Yun yung bias. Pero again, you go back to intelligence. You go back to making sense of what you are saying and what you're thinking. Parang double think, no? Kasi minsan yung intelligence nagagamit din to justify your bias eh. Di ba? Yun ang problema. Then Yeah, kaya pwede kaya natin ipaliwanag kaya yung may mga lawyer tayo eh. magagaling at intellectual na, di ba? Saka, at maipapaliwanag natin yung tanong na bakit may magagaling naman, matatalino naman, but still supporting DDF. Because maybe intelligence is being used